Happy birthday sa akin mga kasabong. So mga kasabong, happy birthday to me. Teka, ba't naging kinakanta nyo? At syempre nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan na naman ako ng pinabagong taon, panibagong buhay para ipagpatuloy yung ating mga pangarap, yung ating mga gusto sa buhay, yung ating obligasyon bilang tatay, bilang kaibigan at bilang host ng Sabong Pinas. So yun mga kasabong, ano nga ba yung pangako ko? Syempre magpaparapol tayo! Pangako na hindi matutupad, syempre nakakahiya yun. Oo, di ba mga kasabong? Ayun maganda dun? May nanalo na. Usapan yan, ha? Saya nga kasabong. Pero after ng kwentuhan natin, bago natin sasabihin kung sino yung nanalo ng El Gamma Gray na Broodstag. So yun mga kasabong, meron akong hawak dito na gwapong-gwapong El Gamma Gray. Pero hindi ito yung pamimigay ko, ha? Hindi kasi mga kasabong, ito early bird. Ang pamimigay ko, so yung mananalo dyan, sa August pa nila makiklaim. Dahil, tawag dito, maliliit pa eh. Kung ibibigay ko naman ngayon, baka naman mamatay sa biyahe, tas mamatay sa pag-aalaga nung winner na, yung swerteng subscribers na winner yan mga kasabong. Kaya dapat, bubuhayin ko muna, papalaking ko muna, mga ganito kalaki para ano. Tsaka syempre, may mga sumali na hindi breeder, papipiliin ko siya kung 2 battle stag or isang broodstag, mga kasabong. So yun, mas maganda yun. At saka mga kasabong, hindi doon natatapos yung pagpaparapol ko syempre. Huwag kayong malungkot kung sa mga hindi nanalo. Huwag kayong malungkot dahil marami pa namang darating sa aking biyaya. Kaya marami pa akong isi-share na biyaya sa inyong mga subscribers. At sa mas maganda yung susunod na pagpaparapol ko dahil pulit naman siya na El Gamma Gray. Kaya ang magiging mechanics nun, ano mga kasabong, multiple entries. Yeah, mas maganda, papadami tayo ng subscribers. Kaya mga kasabong, hintay lang at subaybay lang sa mga content natin. Baka biglang makabigla ako na magpaparapol ako. Kaya stay, keep watching mga kasabong sa mga content ng ating Sabong Pinas. Mga kasabong, at kung hindi man tayo manalo ng manok sa mga content natin, panalong-panalo na naman tayo mga kasabong. Dahil dito sa Sabong Pinas, kahit kalokohan pa yan, kahit kung ano-ano pa yan, marami akong binibigay ng mga advices, ng mga tawag dito, ng mga tips mga kasabong sa pagmamanok, sa buhay natin. Kaya mga kasabong, panalong-panalo tayo lahat. Dahil ang mga natututunan ko mga kasabong, sinishare ko po yung lahat. Kaya mga kasabong, ayun, start na po tayo sa kwentuhan natin kung paano nabuo ang El Gamma Gray. So ayun mga kasabong, ang kwento nitong El Gamma Gray na to is luma-luma na materialis to. Hindi naman materialis siya talaga eh. Luma-luma na siyang bloodline ng aking airpat. Ngayon mga kasabong, to make long story short, yung kwento nun, hindi, mahaba pa rin, pero okay lang, tiyagin natin. Yung kwento nun mga kasabong is, yung talisayin na yun, talisayin po talaga siya, hindi pa siya El Gamma Gray nun eh. Talisayin talaga na yun is nanggaling doon sa kapatid ng ating handler na si Alvin Austria, which is si Arvin Austria. Yung talisayin na yun is, ganito yun, meron siyang kaibigan, na laging natural na, uy, may manok ako dito, may manok din ako dito, laban tayo, yan, ganun, laban tayo, butaw tayo. Nagbibitaw sila, hindi niya talunin yung talisayan na yun, hindi niya talunin. Ang ginawa niya na lang ng paraan na mabili yung manok na yun. Siyempre, hindi niya talunin eh, kahit anong sparring, talagang binubugbog yung manok niya, kahit ganito nangyari, hinanghiram siya ng broodstag, basta ganador ng kapitbahay. Dinayo ulit niya yung talisayan na yun, hindi pa rin manalo. So, ang ginawa niya, tawag dito, binili niya yun. So, mga kasabong, tinulong ko lang yun kung saan nanggaling, dahil mahalaga eh, mahalaga talaga yun eh. Kasi, yun nga, nandun na tayo, binili niya yung manok, nabili niya naman. Tapos, ang nangyari ganito, nilaban niya. Pagkalaban niya, nanalo. Wala tama. Kasabong maganda, wala tama. Magaling eh. Magaling talaga nung kapanahon na yun. Hindi pa ako bumabalik dun sa pagkamanok. So, kinuwento lang sa akin yun. So, yun. Hanggang sa pagkalaban ulit, nanalo ulit. Mga kasabong, mayroong pagkakataon na 2 beses siya nanalo sa isang araw na unscratch. Hindi na tinatanggalan ng tupada kasi yun. Mga kasabong tupada. Di gano'n, nanalo. Ulot na ulit. Pagkaulot na ulit, nanalo ulit. 2 beses na gano'n. So, bale, anong nangyari? Di medyo gumaganda na yung record nung kanyang talisayan na nabili sa kaibigan niya. Ngayon, nilaban niya ulit. Hindi, nagganador na pala niya yun. Tapos pagkalaban niya ulit, tinamaan na siya ng konti. Di, inuwi niya. Ginamot niya. Meron pang quick heal, yung bio-violet pa, namamayolet pa, tapos malugol-lugol na. Dinaya ulit niya sa may patay naman na tupada. May violet pa. Nanalo ulit. Mga kasabong hanggang sa dumating yung time na 7 panalo na siya.
Tapos, pag naglulugo siya, nagaganador siya, hanggang sa nagkaroon ng lahi, dumating yung time na nilaban siya dito sa, ang pinakahuli laban niya yung sa Tinurik eh. Hindi pa siya aircon nun. Sa Tinurik, na mini cockpit na siya, hindi na siya tupada. Yung, tawag dito, hack fight na. Yun, hack fight na yung nilabanan nun. Ayun, nanalo siya, na namatay. Nanalo patay na. Kumbaga, retiro na siya. So, yun ang nangyari is may mga iba't iba kasi yung itsura nung talisayan na lumabas. Hindi siya, kung titingnan mo sa panibagong generation ng pagmamanok natin is, tawag dito, hindi siya pang commercial. Hindi siya pang commercial. So, yun, mga kasabong, hanggang sa dumating yung time na nagmanok na ulit ako, nandiyan na yung talisayan na yan. Gusto ko kasi mga ano to eh, mga gwapong manok na nagpapanalo. Diba mga kasabong, mas maganda yun. Dahil sa panahon ngayon talaga is nakakaakit yung mga gwapong mga bloodlines, yung mga gwapong mga manok. So yun, mga kasabong, hanggang sa dumating yung time na hindi ko na alam kung kasi bloodline, uso na ngayon yung tawagan ng bloodline eh. Kung anong bloodline yan kasi hindi na rin naman alam nung ni Arvin. Kasi nagkalayo na eh. Nagkalayo na sila nung magkaibigan eh. Hindi na nalaman kung saan galing talaga yung lahi nung talisayan na yun. Kaya ang ginawa ko mga kasabong, since ako naman ay Elgama Penumbra, choreographer po ako ng Elgama Penumbra kung hindi nyo natatanong. Yabang-yabang nito. Siyempre, paano nyo matatanong? Nandyan lang kayo. Hindi naman tayo magkakadinigan. So yun mga kasabong, ang pinangalan ko na lang talaga is Elgama Gray. Since naman, yung laro talaga ng Elgama Gray na to is, angat siya. Tapos, basta ganun, pag nakikita ko ba, parang may, yun na lang, binigyan ko na lang ng tawag dito, binigyan ko na lang ng kahulugan na pag tumapat ka sa anino niya, lamang siya kasi nambabagsak talaga to pag angat, mambabagsak talaga tong aming mga Elgama Gray. Hanggang sa dumating yung time na paborito ko na din yung Elgama Gray at saka ng papa ko. So yun mga kasabong, itong Elgama Gray is infused na to ng infused. May mga pinanggalingan to na bloodlines ng mga sikat na breeders. Siyempre, alam nga namang yung pangalan ng bloodlines nila yung ipangalan ko dito dahil hindi naman talaga siya totally iisa yung lahi. Dahil ang lahi nung kanya is kinuwanan ko ng pampaganda na itsura, kinuwanan ko lang din siyempre ng palo. Pero hindi na yun mismo yung iisa yung nananalaytay na bloodlines dito. Kaya yun nga yung sinabi ni Doc Marvin Rocafort is privilege natin yan na magpangalan tayo ng sarili nating bloodline. Eh syempre, tayo naman ang bumuo nito. Diba mga kasabong, mahaba yung proseso kung paano din na naging ganito yung looks ng ating Elgama Gray. So yung mga bago dyan na subscribers natin na hindi pa alam at hindi pa napapanood yung dati kong kwento about dito sa Elgama Gray, ito po yung itsura dati ng Elgama Gray. So di ba mga kasabong, ayun yung itsura ng Elgama Gray natin dati. Kaya ito, naging ganito na siya. Di ba mga kasabong? At kung ano ba, tatanong natin na puro, kung hindi, mga kasabong, ang definition ko kasi sa puro, yung pagka puro pare-pares na yung itsura ng anak eh. Kaya mga ganito na yung lumalabas, pero may mga throwback pa din yan. Di na sa akin importante yun mga kasabong. Dahil sa akin, kung ano yung bloodlines na nananalaytay sa kanya, pag sinalin mo yan sa babae, nandun pa rin yung bloodlines yan. Kaya hanggang ngayon, mga kasabong, nananalaytay dito, yung dugo ng lumang-lumang Elgama Gray, yung lumang-lumang talisayan ng aking airpat at saka ni Arvin Austria. So yun mga kasabong, ito kasi, tinukuhan siya. Ito kasi mga kasabong, maganda na itsura niya, maganda yung kulay niya, tapos para siyang naging imported na. Pero mas gusto ko yung isa eh, yung isang kulay ng Elgama Gray na regular gray yung kulay niya. Pero since ito naman ang mas maganda na ngayon, mas tawag dito, mas modernong kulay ng talisayan. Sa tingin ko kasi magkakaiba naman tayo ng gusto eh. Pero since ito yung trip ko, malaki pa kalang. So mga kasabong, ayun yung simpleng kwento ng Elgama Gray. Kaya ito, meron tayong nag-exist na Elgama Gray. Mga kasabong, yung Elgama Gray po kasi na bloodline, kaya ako din paborito. Pagka bungalan siya, yung bungalan po kasi, pagka yung unang laban niya, yun yung tinawag na bungalan dito sa amin. Yung unang laban niya is ahead siya eh, para sa amin eh. Maganda yung score niya eh. Maganda yung naging score. Pagka unang mga laban ng Elgama Gray namin, ahead. Bagay, hindi man ahead, hindi man kami nang underestimate ng kalaban eh. Pero syempre sa loob-loob namin, maayos to. Kasi unang laban pa lang niya, mas maganda yung ano. Pero lumalakad din naman siya ng panalo, pero hindi na namin masyadong na uobserbahan kasi iba na ngayon lang labanan, dikdikan na kasi ngayon eh. Kaya pagka nananalo yung Elgama Gray, talagang wasakan. Kasi itong ugali nito talaga tapang kung tapang. Kasi pero yung ano niya, yung tawag dito, yung maturing niya is mga 6 months na.
6 months na siya nagmamaturing. Kumbaga para sa amin, late maturing. Yung iba naman yung whites naman ni JR Alvarez. Yung kasi kay JR Alvarez na yun, early maturing naman siya, 5 months pa lang, na-spar na. Pero itong mga ganito, mga El Gamma Gray namin, mostly, hindi naman lahat, mostly talaga, nag-late maturing siya within 6 months. 6 months pa lang siya bago siya yun matuto talagang makapagdikdikan. Pero pagka ito ay nakapagdikdikan na, lumaban na, wala to takbuhan mga kasabong. hindi to nakalas. So yun, gusto ko kinakain pa, paano tayo maririnig niyan? So mga kasabong, ang naging gusto ko talaga sa gray na to, napagawa ko siyang hatch. Kaya mga kasabong, pansin nyo, yung ano niya, yung tahid niya is kulay puti. So meron pa rin siyang lahi ng tawag dito, ng yellow-legged. Kaya mga kasabong, meron po talagang lumalabas na nagto-throwback pa siya ng yellow-legged. Pero ito, mga kasabong, hatch na po siya. Kaya mas malakas yung dugo ng hatch na, kasi mga hatch, mga kasabong matatapang eh. Yeah? Pero ito maganda kasi dito sa hatch na to, angat siya. Angat, pwede siya sa angat, pwede siya sa baba. Dahil mga kasabong, ito talagang El Gamma Gray na to is gusto ko na dumating yung time na makilala din. Mga kasabong, wala namang tawag dito. Walang laging panalo. Laging may talo. Natatalo tayo. Hindi pwedeng hindi. Lahat naman yan. Kahit pa sinong breeder na magagaling yan, natatalo mga kasabong ang mga manok. Pero syempre, kung tatanungin nyo kung anong paborito ko dito sa bloodlines ng AG Pitong Game Farm, El Gamma Gray. Pero yung mga winning line, yung mga winning percentage na mga binibreed ko is magaganda yung score nila. Kaya mga kasabong, kung halimbawa dumating yung time na tayo ay magkalaban, napalaban ka dito sa El Gamma Gray at tinalo mo naman, wag mo naman siyempre sabihin sa akin na, ano, El Gamma Gray ka pa, talo ko naman yan. May talo po talaga mga kasabong. Pero paborito ko to eh. Pero paborito ko na namamalo din naman mga kasabong. Talagang namamalo talaga to. But, mahirap na lang kasi mga kasabong, hindi ko mapakita sa inyo yung sparring ng El Gamma Gray na to. Pero doon sa mga friend ko sa Facebook, ayan, nag-upload ako minsan ng mga nila. Minsan, hindi pala minsan. Lagi. So yun mga kasabong, yun yung simpleng kwento ko dito sa El Gamma Gray na to. Kung bakit merong El Gamma Gray dito. Yun talaga is unknown blooded. Lahat naman kasi ng blood, unknown talaga yan. Hindi naman talaga nila alam lahat ng bloodlines yan. Pinangalalan lang nila, sumikat lang. Kaya minsan, naririnig natin mga Claret, mga Boston, mga Golden Boy, mga 5K sweater. Tao lang din po yung nagpangalan yan. Pero since sila ay sikat, meron na sila mga napatunayan na malalaki talagang event. Siyempre mga kasabong, nag-uumpisa pa lang naman ako sa sa dikdikan eh. Pero mahaba pa yung forever para tuparin natin yung mga pangarap natin. O di ba mga kasabong? Dito sa sabong, may forever. Bola lang yan. Pag sinilang kang magsasabong, forever ka magsasabong. Kaya mga kasabong, ayan, ito po yung ating El Gamma Gray. Ayan. So yun mga kasabong, yun yung kwento ng aking El Gamma Gray. Mahaba yung proseso ng pinagdaanan niya, mahaba yung tawag dito, yung naging journey niya sa labanan. Mga kasabong, kaya kung sino mga gustong mag-avail ng El Gamma Gray or ng kahit anong bloodlines po dito sa AG Pitong Game Farm, contact me sa 0995-477-3712. Ayan po, personal na number ko po yan. Kung sino po ang gusto mag-avail, tawag lang po. At syempre, mag-message lang po tayo sa fan page natin. Automatic na po na lumalabas yan pagka get started. Makikita nyo na po dyan kung paano po mag-avail ng mga bloodlines po dito sa AG Pitong Game Farm. Pero wag po kayo mag-alala mga kasabong, salan-sala po yan. Mula day old, 1.5 month, tawag dito, sinasala po namin yan. Hanggang sa 4 months bago itali. Ayan, yung mga hindi ko napipili, pinamimigay ko sa tropa. Kaso lang mga kasabong, hindi ko mapapamigay muna sa inyo kasi nga lockdown tayo, may hirapan naman. Pero soon, mga kasabong, tutok lang mga kasabong dahil sa mga susunod, paglipat ko dun sa malaki nating lokasyon, ayan, marami tayong pamimigay dahil syempre marami din namang blessings na ibinibigay sa akin. Tulad ngayon mga kasabong, birthday ko, blessings na yun. Di ba mga kasabong? So, idodraw na natin kung sinong nanalo. So yun mga kasabong, ang nanalo ng El Gamma Gray na broodstag ay si sound effects. Hindi yan, yung maganda yung gano'n. Yan! Ang nanalo, ulitin natin, ang nanalo sa ating El Gamma Gray broodstag ay si mga kasabong nga pala yung
So mga kasabong, ito kasing pamimili, hindi ako ang mamimili nito. Comment picker to. Kaya mga kasabong, yung mga wrong entries, binura po yan ni JR Basit, yung ating staff ng page ng Sabong Pinas. Siya po yung nagbura ng mga maling entries. Kaya mga kasabong, marami pong maling entries. Kaya pasensyahan po muna. Pagka po tayo ay nanonood ng mechanics, sumunod po tayo kung paano po yung mechanics. Di ba mga kasabong? Hindi naman tayo masyadong techie. Di ba? Yung mga marunong talaga sa yung technical. Intindihin lang natin, magigets po natin. So yun mga kasabong, tuloy na. Dami kong naano kayo eh. So yun mga kasabong, ang nanalo ay si Papak! Sandali lang, walang hihinga! Ayan. Ryan De Sacula. Ayan. So yun mga kasabong, si Ryan De Sacula. Hindi ko alam kung taga saan ka pa, mag-message siya sa aking main account, Roel Amano. Yan, Roel Amano yung main account ko. Para maibigay ko sa'yo yung iyong premyo. So yung mga kasabong, pero hindi pa ngayon ha, Ryan, parang Ryan, hindi pa ngayon kasi maliliit pa. Dito tayo pipili ng iyong pang broodstag or ng iyong pang battle stag. So yun mga Ryan, itong airing na to, ngayong May 31, bibilang na ako ng May 31, June 1, June 2, kailangan nakapag-message siya na sa akin. 3 araw po yan ha. Ngayong may dapat, siyempre, yung mga kasabong, hindi basta tayo nakapag-subscribe, hindi dapat tayo nakapag-entry, dapat abang din po tayo. Kaya mga kasabong, pag hindi po si Ryan nakapag-message sa akin na hanggang sa June 2, ayan, ulit po tayo. Huwag kayong malungkot, kukuha po ulit tayo dyan. Pero siyempre mga kasabong, huwag kayong mag-alala. By next month siguro, magpaparapol po ulit ako dito ng isang babae naman ng El Gamma Gray. Yan, para hindi tayo at para hindi naman tayo nadedehado, di ba? Tagal nating inintay eh. Mga kasabong, huwag kayong mag-alala, marami pa po akong ipamimigay dahil mahal na mahal ko kayo dahil marami kayong sumusuporta pa sa akin. So yun mga kasabong, happy birthday ulit to me. Ha mga kasabong, kung hindi ka pa nakasubscribe, yan mga kasabong, sinasabi ko sa iyo, i-subscribe mo na. Lahat ng kapamilya mo, lahat ng pinsan mo, hindi mo magsasabong o hindi dahil ang susunod nating mga parapol is pag nakasubscribe ka, pasok ka. Lahat ng mga nakasubscribe dyan. Pag pinasubscribe mo ang buong barangay nyo, pwede mga kasabong. Dahil yung subscription po yon is importante po yun. Kaya pagka pinasubscribe mo, halimbawa yung pinsan mo, isulat mo kung anong pangalan ng Google account niya. Diba? Para pagka yung entry mo, halimbawa 10 entry mo, okay lang po yun. Diba? Marami kang, the more, basta marami. The more you entry, the more yung chances of winning. Muskil o nag-English. Kaya mga kasabong, yun yung magiging mechanics natin susunod. Kaya ngayon, umpisa mo na i-subscribe yung kahit mga hindi magsasabong kakilala, okay lang po, hindi mapanood, hindi manood, okay lang sila. Basta i-subscribe mo yan at ilista mo yan para nakaano po yan sa email po namin. Malalaman po namin kung sino kayo at kung sino lahat kayo. Yung 50,000, actually marami po salamat. 50,000 subscribers na po tayo mga kasabong. Hinahabol po natin yung 100,000 para naman makahawak tayo ng ng silver play button. Ayan, galing po sa YouTube yan. Kaya mga kasabong, ayan na po, multiple entries po tayo sa mga susunod. Kahit po ilan na po ang iyong isali, okay lang po yan. So yun mga kasabong, mag-start ka na mag-subscribe at subscribe mo na lahat ng iyong kakilala. So yun mga kasabong, ako po si Roel Amano ng AG Pichong Game Farm at Sabong Pinas. Kita-kits po sa next episode ng Palagay ko nakadroga yan. Sabong Pinas! Alright! Congrats po sa'yo, Ryan! Maraming salamat. Love you. Peace, yo. Brr.